ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga Takop sa operasyon sang LTO Region 6 ang Colorong Van na nagabiyahid sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Abril 14, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Big time rollback, gin pasalamatan sa pila ka drivers kag motorista. Headline. Kaso sang foodborne illness nga tugas ang pagkaon sang aloy naglabot na sa 66. Headline. DAB4 naghiwat sang fishery law enforcement training sa Capiz. Headline. Kagkaroon sa kaundan sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako nga bagay para sa taxi driver nga si Leo Padura ang 20 pesos nga rollback sa diesel nga ginapatuman sa buong adlaw Abril 14. Nagpatugong gid ini gilayon sa gasolinahan sa lapas ang nabalan nga may big time rollback. Sa interview sa Radyo Pilipinas gimpay sinapektadong iya kita humalin sa nagtimbok ang presyo sang gatong. May mga tion nga halos wala na ini sang take home bangod hustuhan lang sa gatong ang iya income. Nagalaon naman ang tricycle driver nga si Roy Joy Baguio sang Progreso Lapus. Masundan pang rollback sa masunod nga semana agud mas maayo ang ila kita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Colorong van dakop sa checkpoint sang LTO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Takop sa operasyon sang LTO Region 6 ang Colorong Van nga nagabiyahe gikan sa San Jose Antique pakadto sa Iloilo City sang Abril 13 sa checkpoint sa bahin sang Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo. Yara sa 12 ang karga sining nga pasahero padulong kuntani sa Mukon Terminal sa ma-intercept sa makatapos ang LTO 6 Regional Law Enforcement Section nga ginapamunuan ni Deputy Chief Relin Reyes. Ginpayag ni Regional Director Attorney Gadyoso Hiduspan II kag Assistant Regional Director Jack Conlo nga sige-sige ang paglagas sa mga reported Colorong vehicles. Santo sa datos sang LTO Western Visayas sa Enero sining nga tuig, yara na sa 75 ka Colorom ang natigayon nga madakpan. Para sa bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Illness nga tugas ang pagkaon sang aloy naglabot na sa 66. Detalye sang balita, Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bukod sa 66 nga kaso sang foodborne illnesses nga tugas sa pagkaon sang aloy ang nabalhag sa probinsya sang Iloilo. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office na record ang mga kaso humalin Abril 6 ug 10 kung sa diin sa 70 ang pinakatigulang nga na fish poison kag isa ka tuig naman ang pinakabata. Sa 66 nga kaso, siyam na record sa Banate, Mina kag Pasig City, 7 sa Dumangas, 6 sa San Enrique, tig-4 sa Barotac Viejo kag Haniway, tig-3 sa Balasan kag Barotac Nuevo, tig-2 sa Anilao kag Cabatuan, kag tig-1 sa Alimudyan, Kalinog, Dueñas, Miagao, Pavia,
Pototan, Sara, kag Tigbawan. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga sanig sa report sa mga hospital kag primary care facilities kag clinical finding, naka-eksperyensya sa mga sintoma sang foodborne illnesses matapos nga nagkaon ng mga pasyente sang aloy. Pahayag pa ni Dr. Quinion nga 63 sa pasyente ang naka-recover kag nakapauli na kag 3 ang admitted pa sa gihapon sa ospital. Lakip sa naeksperyensyahan sa mga pasyente ang rashes, palanakit sang tiyan kag ulo, chest discomfort, palamula, diarrhea, hilanat kag palanakit sang tampugo. Samtang sa sa investigasyon na bakal sa pila ka mga pasyente ang isda sa mga ambulant vendor, wet market, karinderya kag fish peddler. Dugang pa ni Dr. Quinion nga pila sa mga pasyente ang nagpahayag nga preska pa ang isda sang ilag yung bakal ini kag may nagpahayag man nga lubok na. Mahambal naton based sa mga reports kag sa history taking man nga obra sang aton nga mga health workers sa mga hospitals kag sa primary care facilities kag base man sa clinical findings nila nga nagaumpisa ang mga signs and symptoms within an hour after nga nakakaon sang aloy. Nabatian ng kabayan sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtiwad sang 3 ka adlaw nga fishery law enforcement training ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 sa President Rojas kag Pilar Capiz. Ang aktibidad ginpasakupan sang 26 ka training gikan sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bantay Dagat kag mga fisherfolk leader. Lakip sa mga gintudlo ang fishery management areas kag ecosystem approach sa fisheries management, legal procedures, paghanda sa mga complaint kag affidavit, vessel mapping kag positioning, kag gusto nga documentation sang kaso kag ebidensya. Samtang sa giniwat nga simulation exercise gintudlo ang pre-boarding procedures, boarding inspections kag arrest, search and seizure protocols. Ang training nagpapag-unman sang professionalism, moral behavior kag accountability sa mga law enforcement personnel. Kasunod sa training, ginrekomenda sang DAB FAR 6 ang regular nga paghiwat sang refresher courses, paghatag sang nagakaigo nga resources para sa monitoring and surveillance, pagpapag-on sa information campaign kag pag-integrate sang values formation program. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga Radyo Pilipinas News. Former Senate President Franklin Drilon gindayaw ang Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market bilang model of urban development. Iban nga LGU dapat sundon ang PPP project. Detalye sang balita Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Gindayaw ni former Senate President Franklin Drilon ang redeveloped nga Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market nga iya nga gintawag nga mga modelo sang urban development kag public-private partnership. Ini matapos niya ginbisita ang duha ka merkado publiko sang Martes kaupod si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sunod sa opisyal ang duha ka merkado ang pinakamatahong nga tiyenda nga iya ginbisita sa bilog nga Pilipinas. Ginpaagi naman ini sa mga merkado publiko nga iya nabisita sa Europa kung sa diin matinlo ang mga baligyaan sang isda kag karne. Ginpayag niya nga nagapakita ng ini nga nanginuma dinalagon ang ginpatigaring na PPP sa tunga sang SM Prime Holdings kag Iloilo City Government. Kung sa diin naglabot sa 3 billion pesos ang pondo sang SM para sa redevelopment sang duha ka merkado publiko kung sa diin nakabulig sa mga pumuluyo. Sunod kay Drilon, dapat nga sundon man ini sang iban pa nga local government unit sa pungsod. Dugang niya nalipay siya nga yara sa maayo nga kamot ang syudad halin kay former Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag subong sa pagpamuno naman sang iya nga bata nga si Mayor Raisa Treñas. Sa bilog nga Pilipinas, amo niya ang pinakamatahong nga tsinda. Kag ini ginpatindog sa pagkooperar sa private kag public sector. An investment on the part of the SM Group of 3 billion pesos, and we now see this beautiful masterpiece of what a PPP should be all about. Indeed, it is very critical that projects such as this should be
executed. Ang kabayan sa pagpayag ni former Senate President Franklin Drilon. Para sa Bagong Pilipinas, Amaros ng Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Let us follow the law. Ini ang pahayag ni former Senate President Franklin Drilon sa tungasang kontrobersya sa mga bolantero. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas Report. Let us follow the law. Ini ang mensahe ni former Senate President Franklin Drilon sa publiko sa tungasang kontrobersiya sa mga bolantero sa syudad. Suno sa iya, dapat sundon ang layi, kay kung hindi ini pagsundon, magaresulta ini sa kinagamo sa sosyedad. Dugang niya nga naging madinalagon ang resulta sa public-private partnership sa tungasang Iloilo City Government kag sang SM Prime Holdings. Gani dapat bilang Ilonggos ipakita man sang tanan nga nagakadapat ang syudad nga makabaton sa nasambit nga investment nga nagabalor 3 billion pesos para sa redevelopment sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Ginpaanggid ni Drilon sa nanging administrasyon ni former President Rodrigo Duterte ang sitwasyon kung sa diin ginmando sang anay presidente ang malapnagon nga paghawan sa mga obstruction sa mga dalanon sa pungsod kag pagsirado sang isla sang Boracay agud ma-rehabilitate. Suno sa opisyal, kung wala ginpatuman ang mga nasambit nga layi, wala na tinuan ang isla sang Boracay. Ginpalag niya nga nagapakita lang ini nga kinahanglanon ni ipatuman ang mga layi agud magsunod ang publiko. May ara sang order kag wala sang kinagamo sa sosyedad. Martes ang ginbisita sang opisyal ang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market kaupod si Iloilo City Mayor Raisa Tranias. Kung wasubong may mga problema, may banaton, mga kasimanwa, mga bulantero. Ang akon lang ginapangayon sa ating mga kasimanwa, let us follow the rules. Kung ano ang patakaran, sundon ka. Eh kung hindi ka pagsundon, we'll have chaos. We will never be able to move forward. I repeat, let us follow the law. Because an orderly society is the key to the progress of establishment of any place. Ang kabahayan sa pagpahayag ni former Senate President Franklin Drilon. Para sa Bagong Pilipinas, Amaros ng Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpalawig ang deadline sa pag-file sa 2025 annual income tax returns nga Abril 15 tubtob sa Mayo 15, 2026. Mas may oras ng tagsa ka taxpayer nga makafile sa Mayo kaupod ng tanan nga kinahanglanon nga dokumento kag wala sang penalidad. Pwede nga mag-file kung bayad paagi sa BIR electronic platforms o kung sa mga authorized agent banks. Hinimo ini nga proseso para mapamagaan ang pagbayad sa tagsaka Pilipino ilabi na sa panahon nga mabatyagan ang pagsaka sang presyo sang gatong. Ang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. paday nga nagahimo sa matikang para mahaganhagan ang bugat sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Estable ang presyo kag supply sa mga basic necessities and prime commodities sa bugos nga riyon sa isi ng sandig sa market monitoring sa Department of Trade and Industry kapi sa 78 ka baligyaan sa bugos nga riyon. Naibaluan lakip sa mga ginabantayan nga basic necessities ang ehensyang bottled water, tinapay, kandila, canned sardines, kape, locally manufactured instant noodles, laundry, detergent, soap, processed milk, kag asin. Sakop man sang ila pagbantay ang prime commodities nga ginalakipan sang harina, corned beef, luncheon meat, meatloaf, beef loaf, soy sauce, langgaw, patis, toilet soap, kag mga batteries. Dugang pa sang DTI, nagapadayon man ang regular nga pag-deliver kag pagpanagtag sa mga produkto agud masiguro nga may access ang tanan nga mga consumer. Samtang nagasunod gihapon sa ginpagwa nga suggested retail prices ng tanang produkto magluwas na lamang sa pila ka kumpanya nga nagpatuman sang minimal na pagbag-o sa presyo tugas ang nagtaas nga gasto sa logistics ag distribution. Wala naman sa may namutikan nga hoarding o price manipulation sa riyon. Nagpasalig ang ahensya sa publiko nga magapaday ng ilang mas hugot nga pagbantay masiguro lamang ang mapapili ang estable nga presyo, bastante nga supply kag patas nga pagbaklanay para masuportahan hindi lamang ang mga consumer
kag merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 3.3 million nga kita ang Negros Occidental Provincial Government sa unang adlaw sang 30th panaad sa Negros Festival. Ini ang mas mataas sa masobra 1.5 million sa masobra 1.8 million nga kita nga nabalhag sa unang adlaw sang festival sa nagtigad nga tuig. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ang kita nagkadto sa LGU pavilions, Mismis youth groups, farmers, kag garden associations, food and beverages concessionaires, kag mga dry goods vendors. Nagwang pa ni Attorney Diaz ang paghiwat sang panaad sa Negros Festival. Nagadala hindi ilang sang kalingawan kundi pati na sang pagsanyog sa economic, social, cultural, kag spiritual condition sa probinsya. Ang panaad sa Negros Festival, kinakabi nga festival of all festivals sa Negros Occidental, kag nag-highlight sang kultura, tradisyon, kag paghiliusa sang mga Negrense nga ginapasakupan sang 32 ka syudad kag banwa sang probinsya lakip na sang Bacolod City. Karon nga tuig ginasaulog sang probinsya ikatatlo nga dekada sang panaad nga may tema 30 years of bringing Negrenses together. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 204.9 kilograms sang nanoytoy nga ulutanon ang ginani sa mga mangunguma sa giniwat nga Harvest Festival sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Ginpangunahan sang Iloilo City Agriculturist Office ang Harvest Festival kaupod ang Takas San Isidro Farmers Association sa idalom sang programa ni Mayor Isa Trenyas kag pribadong nga kumpanya nga More Power. Ang mga naaning utanon amo ang balatong, rabanos, okra, mais, kalabasa, sandiya, saging, melon, kamatis kag madamo nga pangaiban. Gilayon gindala sa opisina sang More Power ang mga nakuha nga utan agud direkta nga mabakal sa mga empleyado bilang ehemplo sang direct farm to market approach. Nakabaton man sang 160 packs nga binhi kag pulo ka sakong abono ang mga katapos ang Takas San Isidro Farmers Association para sa ilaliwat nga pagpananom. Magkabi nga community development ang Harvest Festival bungod ang kwarta nagikan sa mga na-harvest nga utanon ang gina-reinvest para sa kapital sa madason nga planting season. Katuyoan sini nga mapaday ng proyekto para sa mga mangunguma. Ini nga mga buluhaton pamatuod nga magluwas sa pagpasiguro sang masanang nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginapasiguro sang More Power ang pagbulig, pagpasangkad sa mga oportunidad para sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 71 ka marginalized fisher folk sa Libertad Antique nagbaton sang 2.3 million nga seed capital fund gikan sa DSWD Field Office SLP. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang Seed Capital Fund balor 2.3 million pesos ang 71 ka marginalized fisher folk sa Libertad Antique gikan sa Department of Social Welfare and Development 6 Sustainable Livelihood Program. Ang mga mangingisda miyembro sang tatlo ka SLP Organized Association sa idalom sang United Fisher Folks Association of Libertad Antique o kon UFALA. Ang SCF gamiton sa pagsuporta sa proposed rice kag feeds retailing project sang UFALA Tinigbas Buyo, proposed deep water payo project sang UFALA Tinigba 1, kag proposed motorized bangka kag support para Fernalia agon ma-complement ang 62-foot nga fiberglass reinforced plastic o kon FRP2 na handline boat gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang UFALA Union. Makabulig ang proyekto hindi lang para makapamaayos ang palangabuhian sa mga benepisyaryo, kundi makasupport naman sa pagpauswag sa ekonomiya sang pungsod. Samtang ginpaidaluman ang mga association members sa capacity building activities, lakip ang financial literacy training para mahatagan sila sa mga importante nga hibalo kag abilidad sa financial nga pagdumala kag implementasyon sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Canlaon Volcano Observatory, La Carlota City, nagbugas ang abo ang bulkang Canlaon Launa ukon alas 5:43 ang aga, Abril 14. Ang ashing event nagtugas ang grayish plume nga naglabot sa 600 meters halin sa baba sang bulkan atis ginhuyop padulong sa nabagatnan nakatundan. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakakot sa Iloilo Provincial Capital Complex ang 100% 5-star rating para sa iya sini nga pagsunod sa Government Energy Management Program sa idalom sang Republic Act 11285 o kunang Energy Efficiency and Conservation Act. Naibaluan nga naghiwat ang Department of Energy Visayas Field Office, Energy Resource Development and Utilization Division pinagi kay Ms. Lourdes Arsiaga sang random spot check sa compliance ng Kapitolyo sa GEMP
Amuman sa ginapatuman nga energy efficiency best practices sandig sa Memorandum Circular 114 kag Executive Order number 110 naging pagwa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod sang National Energy Emergency. Lakip sa mga ginusisa ang EEC desk nga may nagka-assign nga focal person kag coordinator kag ang pagpatuman sang 4-day work week. Gasunod man ang provincial capital sa carpooling, prioritization sang essential travels kag ang procurement sang Phase 2 100 kilowatt solar PV system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang isa ka mangunguma matapos matiruhan samtang nagakatulog Martes ang kaagawon sa sitio Sibukaw, Barangay Bocari, Leon, Iloilo. Ang biktima nagapangidaron sang 26 anyos kag residente sang sitio Puyunpun, Barangay Bocari, Leon, Iloilo. Base sa report sang kapulisan samtang nagkakatulog ang biktima sa balay ni Ronilda Cabanig Cabristante, hinali iniging tiro sang sospek na si alias Roldan. Matapos ang pagtiro sang sospek, madasig ini nga nagpalagyo. Base sa mga testigo antes ang insidente, nakitaan pa ang sospek na nagpadulong sa lugar malapit sa balay sa diin nagaistar ang biktima. Sa karon, paday ng hot pursuit operation sa kapulisan, agud madakpan ang sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa agresibo nga kampanya kontra wanted persons, naglabot sa 758 wanted persons ang nadakpan sang Police Regional Office 6 sa unang quarters ng 2026. Sa 758 nga nadakpan, 205 ang most wanted persons kag 553 ang other wanted persons. Nagapanguna sa may pinakadamo nga nadakpan ang Iloilo Police Provincial Office nga nakatikma sang 369 individuals. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, Komitidong Kapulisan nga dakpon ang mga may salabton sa layi agud matagaan sang hustisya ang ila mga nabiktima. Ginpasiguro sang PRO6 nga paday ng masangkad nga manhunt operations pagpabaskog sang intelligence monitoring agud mamintinar ang kalinong kagkatawhay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 5 regional most wanted person sa barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Ang suspect kinkilala nga si alias James, 21 anyos, kag residente sang Kalinog, Iloilo. 6 counts of rape by carnal knowledge ang ginapangatubang sang suspect. Gintingob nga puwersa sang tracker team sang Kalinog MPS, IPPO Provincial Intelligence Unit kag 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nagpatigayon sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sugod na ang Kapistahan 2026 sa probinsya sang Capiz. Ginpanguna ni Governor Fred Neil Castro ang seremonya sa Capitol Ground sa Pueblo de Panay sa Roa City. Naibaluan nga ang Kapistahan isa ka province-wide nga selebrasyon sa founding anniversary sa civil government sang Capiz. Sini nga tuig ginasaulog sang probinsya ika-125 sini nga founding anniversary umpisa sang gintukod sang 1901. Pinagi sa Act number 115 and Act extending the provisions of the Provincial Government Act to the province of Capiz. Sang 2024, ginkilala ang Kapistahan bilang first runner-up sa Best Cultural Festival Provincial category sang Association of Tourism Officers of the Philippines o Ato Pearl Awards kag naging grand winner naman sa Best Cultural Festival Province Regional categories ng 2025 sa parehong award-giving body. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga sirado sini nga Martes ang hapon, Abril 14 ang National Museum of the Philippines halin alauna tubto 5 sa hapon para sa bulanan nga pest control. Nagapasalamat naman sa pangangop ang NMP Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspended sa baybayon ang pawikan sa Barangay Butakal, Panay, Capiz kag natukiban ini man ang pareho nga sapat nga na-rescue anay kaginbuyan sang damlag lang. Na-rescue ang juvenile green sea turtle sang Abril 2. Sini nga tuig sa tapos gin-report ni sang Guniang Bayan member Alfie Benliro kag ilayo naman nga ginrespondihan sang Penro Capiz kag Senro Mambusa kaupod ang Menro sang Panay kag Bantay Dagat. Gin-kumpirma sang rescue team nga ang pawikan nga may tag nga 100 o kun 1204B kapareho man sa ginbutang diri sang una ini nga ma-rescue sa Marso 24. Wala sa payan nga wala sang pilas ang pawikan, ginkabalaka sa mga otoridad ang kondisyon sini sang matalupangdan nga wala inigilayon nagkalangoy sa dagat kag nagpabilin nga nagapalutaw-lutaw sa ibabaw sang tubig. Bangod sini ginpakaayo sa mga eksperto nga dalon temporaryong pawikan sa holding area sa Roa City para maobserba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OWA Regional Welfare Office 6 nagiwat sang welfare case management training sa Roa City, Capiz. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naghiwas sa Welfare Case Management Training ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Office 6 sa Rojas City, Capiz. Nakasentro ang training sa Middle East crisis kung sabihin tinutuyo sini nga i-equip ang mga OFW Association leaders ang ihibalo kag practices nga kritikal sa pag-assist sa mga OFW nga may crisis-related concerns. Ang aktibidad nag-highlight sa katungdanan sa OFW Association kag sa mga community leaders sa pagpapahagan-hagan sa mga isyong ginatubang sang OFWs kasang ilang nga pamilya. Nagpatigayon man sa public consultation meeting agud masabat ang mga ginatubang nga concern sa mga OFW Association leaders sa Rojas City. Yara sa kayawatan sa Rojas City Mayor Ronnie Dagipas kag OWA Region 6 OIC Regional Director James Mendiola kag ibang pang personal sang ahensya kag LGU. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:34 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Abril 14, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng